director governor o trustee. Ngayon, ang gagawin ko niyan, dito, ang Bangko Sentral, maglalagay na ako. Ayun na mismo na mga board of trustee ko, board of director, board of trustee dito. I-revive ko ito. Living now, ito, na walang kapital, na pinapalakad nila, na nag-iimprenta sila violating mga antitrust violation and lahat na scamming. Violation nila rito. So, now, here, maglalagay ako dito. I don't care kung gaano katalino ng mga kon natin. Kahit walang graduate. Ang importante nito, mailagay ko kayo, magtinginan lang tayo, mag-usap-usap lang tayo. Kung ito ng core group natin, mga 15 kayo, or 20 kayo, you will be my board of governor, board of trustee. And at least, at this point, madali na. Mag-usap lang tayo, magtinginan lang tayo, protektahan natin yung interest ng Bangko Sentral. And we will know, tayo na ngayon ang magpapa-imprenta ng pera. And that's what, isa-separate ko completely dito. Living now, itong chinarter nila na walang pera, umuutang lang sila. Ganun mangyayari. Tayo, ibaback up ko lang yung 100,000 metric ton, I can print dito sa central bank natin 300 trillion, which is only equivalent to like about 6 trillion US dollars. Dito we'll print now 300 trillion pesos. 6 trillion lang yan. This is pesos. Ito, 6 trillion US dollars lang yan. So, magagawa natin yan. Now, over and above that, ganun din ang gagawin natin sa dalawang bangko natin, which we own, Banco de Oro and Bank of Philippine Island. Ganun din mag-a-appoint ako ngayon ng mga board of director. Ganun din sa International Bank, sisimulan ko rito. It will be Citibank. So I'll choose kung among you ang gagawin kong board of director. Kaya ngayon dito, para maprotektahan tayo, I requested na mag-recruit tayo ng mga bata, ng mga abogado na bagong graduate lamang, kasi at least mas marunong yan na mang-protekta sa atin, sa interest natin. Yung mga wala pang mga bahay, wala pang mga kotse, ng mga bagong graduate na abogado na may lisensya to work with us. And that's what we have to do. Na parallel sa atin, they will serve as our advisory team. Now, ito, gagawin din natin yan. As I've said, we'll do that to both of the banks na pag-aari natin. We'll do it to both Banco de Oro and Bank of Philippine Island. Kasi sa atin ito, itong bangkong ito, lahat ng kapital nila belong to us. So all we have to do, i-appoint ko rito mga board of directors. Hindi ko magawa ito kung wala kayong tulong. Sabi ko nga sa inyo, I don't care kung gaano ko kayo kagaling. Ang importante niyan, we will be able to protect yung interest natin. At least, mapag-usapan natin, magtinginan lang tayo, pwede natin i-replace na. We can now officially document sa Securities and Exchange Commission and
na we will now ilalodge natin through our embargo power to the Supreme Court na indeed we are now the new board of director, board of trustee itong bangko natin because we are infusing capital on them. Magagawa natin ito kasi sa atin ang kapital. Banco Philippine Islands, sa atin yan. Iran mo lang ng El Banco Espanyol Filipina, Isabel II, magiging Bank of Philippine Island. Sino na lang si Ayala? Katiwala lang natin yan. Trabahador lang natin yan. Nag-develop siya. Doon din naman sa lupa natin. Actually, build, operate, and transfer. Yung lahat ng mga building sa Makati. Dapat may turn over na lahat sana sa akin yung Ayala Avenue. Lahat ng mga building na yun. But hindi ko yan in-accept nung mga 2010 or kasi hindi ko kaya na i-manage na wala akong multi-billion kasi day one na in-accept mo yan, ibibigay sa'yo, you need a battery of lawyer na ididepende. And para makakolekta ka ng rental sa mga occupants ng mga building na yan. Pangalawa, kuryente. Pangatlo, yung mga trabahador doon, outright, meron ka ng pasweldo sa kanila. Pag hindi nila binayaran yon, kasi turn over nila sa atin, magagalit yung mga empleyado natin doon. Kailangan namin ng salary. Day one na kinuha mo yun, wala kang puhunan, dilik mababang karote ka overnight. We cannot do that. So ngayon, most likely, prepared na tayo. Kaya dito, Banco de Oro lang, saka siyempre, ganun din, a separate na board of director ng SM management. Kasi maging partner na nga natin sila. Kung hindi natin i-embargo. But, pag i-embargo natin yan sa atin lahat, may pepraso pa natin sila, yung mga board of director. Ganun din ang Ayala Land. The same process yan. Development. So, ang mangyayari nito, dalawang set na director. Banco de Oro, may mga board of director dyan. Hindi bababa yan ng mga 15 to like about 20 na board of director. Ganun din ang, sabihin mo na lang, 2020 na board of director. Diyan lang diyan lang sa Banco de Oro Scout. Ganun din ang SM management, another 20. And we'll be co-managing SM. The same manner with the Ayala Land. We will call another directors, mga 20 rin. So you can imagine na magagawa natin. And as I have mentioned to all of you, ang Citibank, we will start dito. I'm gonna pick up to among you ang magiging board of director sa Citibank. Na dyan din Citibank or Citigroup ganun mangyayari. Dito na natin isimula. Then gagawin ko kayo na Council of Foreign Relations members. Ganun ang gagawin ko. And dito rin, ganun din, mga 20 rin na board of director. So you can imagine, this is just a beginning for all of us. At the same time, kasi pag magawa natin ito, nasa inyo na lahat ng desisyon. You don't need to ask anyone. We can bankroll now ng sarili natin. Kasi board of director kayo ng bangko.
Di lahat na pera. Kung kailangan ninyo ng 100 million, overnight yan. Pag-usap-usap lang kayo, i-fund natin itong project natin na ito. Ganun yan. Now, this is the good part. Listen. Nakaumang na tayo. Dito, we have 7,169 island and inlets. Isipin nyo to. Gagawa tayo dito ng pier, ports. Ports or what they call pier. Sa pier na yan, 500 na ports. Nandyan na tutulong sa atin. Una will be Hyundai Industries. Industries. Natutulong. Madali na ang funding dito. And pangalawa, it will be Bechtel. Bechtel Industries too. At the same time, itong mga ito, gagawa na rin sila ng barko. Maliit, malaki ng mga vessels, mga barko. Dito sa pier ninyo na ipapagawa, ilan lang kayo? Kaya ba ninyo magpagawa ng isa man lamang? Kasi dyan sa pier, meron ka ng mall dyan na ipapagawa. Madami ka ng mga tindahan na ipapagawa riyan. At the same time, may mga hotel ka na ipapagawa riyan. So napakalaki na negosyo. Hindi pa kayo nag-isip, kaysa naman ipagawa ko lang yan sa mga at iba naman na magmamanage na hindi ko mapagkatiwalaan. This is the reason why nandito kayo lahat na alam ko na kaya natin na gawin. If meron tayong isang bangko, as a good example to all of you, diyan na natin. Kaya nga, I am trying my best na pwede tayo rito na mag-imprenta na dahil hindi naman US dollars ginagastos natin dito or euro, pesos ginagastos natin. Day one na meron tayo nito, may pera na kayo agad, kinabukasan. Kung US dollars ang ina-expect ninyo, euro, madami pang paikot yan. Pag malaki-laki na pera, maaamla ka pa riyan. Madaming mga kalokohan. Alam ko yan. Kaya kung dinadaan na ng ganito, na kinabukasan, pag naayos natin ito, may pera na kaagad. Lahat na project na gusto ninyo, overnight, meron kayo. Pag nagawa natin ito, HIPC, 300 trillion. May trillion ka kaagad. The next day, sa HIPC, 300 trillion. Hindi ako papayag na kasi sa atin ang backup na ginto. Did you understand all this? Itong mga politiko natin, itong mga nakapwesto ngayon, mga sakim sila lahat. Gusto nila sa pakinabang lang nila. Para sa atin, ayaw nila kasi at the same time, gamay na nila ngayon itong mga mayayaman. Ang pinoproblema ko nga, kagaya nga nangyayari ngayon, yung nawawala na pera, kaya ayaw na rin ni Apo Dugong na ma-demonetize ng pera kasi masasayangan na siya. Baka yung 1 trilyon or yung 5 trilyon magiging papel pa kung ma-demonetize ng pera. At prinumesa din niya sa mga kasamahan niya yung mayayaman. Sige, wag ko na lang continuity na lang. Nakita natin yan kasi nag-iimprenta na sila ng pera dito na even the 500, yung 1,000 nasa firma na ni
Brother Digong and si Spinilla, yung 500 saka 1,000. Kaya dyan ko na nakita na talagang hindi siya papayag. So yung nawala na 20 trillion, parang naglaho na yun. Nasa kamay na yan ng mga magigipon. Na ilan-ilan tao lang. So, ganun yan. Pag magagawa natin ito, which I know it will be easy, kasi wala din sila magagawa na yung old na dormant na central bank natin na may kapital, mag-i-establish na ako na kayo na mismo mga board of governor, board of director, trustee ko. So magagawa natin ito. Pag nagawa natin ito, kasi tayo lang ang i-allow nila. Kasi ako naman ang namamahala doon sa Federal Reserve, Treasury Board. Wag na kayong your brother Director dyan sipin mo to, wag kayong maniwala, wag kayong titiwala na prinopromesahan tayo ng US dollars at hindi mangyayari yan. It's impossible. Kasi wala na, hindi na pwede. Tayo lang, even yung uncut dollar, tayo lang sa Alpha Omega ang makakagalaw niyan. Bakit ka mo tayo lang? Dahil wala na kasi yan insurance coverage. Pangalawa, wala na rin gold backup yan. Papel na lang yun, lalo na it's an old currency. Pag ilalabas mo yan ngayon, parang kayo na ang nag-imprenta niyan. Kulong lang aabutin ninyo. Isipin mo nga yung etong si Angel Ferdinand Marcos. Dalawang TOB mother box. Bago may mga uncut dollar pa siya na hindi ko alam kung gaano kalaki. Iraqi dinar pa. Dito sila. Isang Amerikano, isang European, isang Australiano, isang Malaysian, isang Chinese na aywan ko kung Taiwanese or Chinese. Dalawa sila na Pilipino. Tulong sila ngayon. Nasa Amerika ako, yung abogado nila, yan attached na yan sa United Nations, yung TU Foundation, saka yung GDIFA. Nasa YouTube pa siya. Sinasabi pa niya na kung siya. Sinasabi niya na M1 siya. Ano ngayon? Kasi, yun na nga sabi ko sa inyo, wala siyang safekeeping receipt na wala siya, hindi siya nakalag sa Federal Reserve, US Treasury na kagaya ko. Hindi siya nakalag sa United Nations. Nakalag lang sila as a foundation, but not this asset. Tangan-tangan nila. May mga baril pa sila. Ngayon, hindi na sila makakalabas. Nangyari niyan, they were charged for orchestrating to defraud the Federal Reserve US Treasury with multi-trillion na asset. Wala na. Hindi sila makakalabas niya. Magbe-bail ka man dyan, pwede siguro. They will allow you, pero hindi siguro bababa ng each and every one of you $1 million. Nandyan hanggang ngayon, nandyan pang mga YouTube na niya na sinasabi niya siyang M1. Nakita nyo yan, nakakulong. Ba't tayo? We are all over the world. Makita yun na naman ang YouTube natin. It's all over the world. Mahigit 60
na YouTube natin, we dominate the YouTube. Nagandahan pa sa atin yung icon natin binabasa. Nung mga na-publish natin, pidin ako dito kay Jonathan. Magaling writer, archivist natin, and he is our major technocrat. Dati-dati, kinu-question nila yung mga ating mga communication. Today, this guy na technocrat is an academe. Hanga ako dito. Ako nga mismo pwedeng kurikan niya. Kaya happy ako sa nangyari. And we delivered ang message natin all over the world. Yun ang kabutihan natin. Na-deliver natin yan. Na walang question. And tinitingala tayo ng buong mundo. Now, dapat nga sana, uunahin ko na. Pumunta ako dito, meron akong appointment sa United Nations, sa United Nations Secretary General, si Guterres. At dapat sana pipirmahan ko na yung funding ng United Nations na 100 trillion. Ibaback up ko na yung ginto. Siyang gustong mauna. Iniwanan ko siya, hindi ako sumipot. Ngayon, anong gagawin ko ngayon? Alangan naman na uunahin ko sila, na hindi ko sana uunahin, kaya nga ako nandito sa Pilipinas. Para sana. Pero gago itong mga trabahador natin sa Bangko Sentral. They don't even realize they're stupid. Mga lintik na yan. Dapat lang sana in-entertain naman nila ako. Uy, global funder. Uy, Apo Tiburcio, Calamar Marcos, kayong nagmamay-ari dito sa lupa, kayo nagmamay-ari, kayo ang successor heir, and honor signatory sa judicial administrator. We are so happy na binisita mo naman kami. Alam ko na maski ganun man lang na pampalubag loob dito ka na Espinila, Dominguez, Abacan, Ginigundo, Suniga, kung si Suratos na ito, but these are all bands of jerk, bands of group na hindi natin mapapagkatiwalaan. I don't want them at all. Isa-separate ko ang Central Bank, and they will be with the Bangko Sentral ng Pilipinas. The old Central Bank will come now. Kung hindi ninyo ako tutulungan, sa Amerika ko pagagawin yan. And my board of trustees will be, makikita ninyo, kaibang level. But I don't want to do that. Gusto kong kayo mismo na malapit sa akin will be dito na mismo, tayo na mismo mag-decide na kayo ang mga board of governor, board of trustee ko. Dapat na 30 kayo, gagawin ko yan. And I will make now the whole Mayoryang Filipino, the 100 million Filipinos, we are the bankero ng buong mundo. Yan. Ganun na mangyayari. So, this is it, folks. Thank you so much. I have made my message to all of you. Gusto ko lamang ito mapapakinabangan ng Mayoryang Filipino. And may God bless us all. Jesus, Allah, Yosawa, salamat po ng marami sa iyong gamay. Maraming salamat po sa iyo.